Hello guys, good morning sa inyong lahat. Welcome back dito sa panibago nating channel. This is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating mga videos. Ngayong umagang ito guys, ang pag-uusapan natin walang iba kundi yung feeding and lighting guides. Ito po guys ay series ng ating mga videos tungkol sa ating mga beginners guide. Ayan, so ang lahat ng yan sa pagbabalik natin pagkatapos na maikling intro. Okay guys, welcome back. This is Anthony again, ang palagian nyo nakakasama, at sa channel na to pinag-uusapan natin yung mga tips and tricks kung paano tayo mag-aalaga at magpapalaki ng mga RTL chicken na ating mga inaalagaan na ating mga manok guys. So dito sa channel natin ito, pag-uusapan natin ang mga ginagawa natin, pinapractice natin sa ating poultry sa pag-aalaga natin para mabilis lumaki at mangitlog ang ating mga manok. So guys, kung yan ang ipinunta mo dito ay nasa tamang channel ka, at kung bago ka dito ay please like and subscribe para sa mga susunod nating mga videos. Okay guys, so unahin natin yung ating feeding program. So ano ba ang ginagawa namin sa poultry? Anong ginagawa namin sa aming sariling mga manok when it comes to pagpapakain ng mga manok? So, unang-una guys, pag dumating ang ating mga manok ng 16th week, ang mga manok ay di-deliver sa atin, yung mga RTL sa atin ay di-deliver ng pang-16 nilang linggo. So, more or less mga nasa around 4 months na sila. So, pagdating nila, ang pinapakain natin sa kanila ay growers muna. So sanay sila na growers yung pinapakain nila sa poultry na pinanggalingan nila. So itutuloy muna natin yan para hindi sila manibago. Mas maganda guys kung saan kayo kumuha ng mga manok, doon din kayo kukuha ng grower feeds, na sa ganon hindi manibago ang ating mga manok kung tayo ay magpapakain ng grower feeds. Kung wala naman ay umorder kayo ng grower feeds pang 1 linggo. Kami ang ginagawa namin, 1 week muna namin papakainin ng growers yan. Pagkatapos namin pakainin yan, sa end ng 1 week na yan nagta-transition na kami. So nagkakaroon kami ng 25% na layer sa last 3 days, 4 days. 25% na layers, tapos 75 na growers. Tapos the next day, ang ginagawa namin ay 50% na 50-50. Tapos sa third day ay 75-25, which is 75 na ang layers, 25 na yung growers. And then sa pahuling araw na, yung mismong beginning ng second week na nasa inyo yung mga manok, ay layers na lahat yung pinapakain namin. So yan yung ating pinapakain. So pag dumating pa lang ang inyong mga manok, asahan ninyo na yung pagkain na ibibigay ninyo diyan ay hindi aabot ng 110 grams pa. So mga nasa around 70 grams to 90 grams pa lang ang kakainin ng mga 16th week old ninyong mga pulet. So huwag kayong magtataka kung yung mga yan ay hindi nakakaubos ng pagkain, kasi kung bibigyan nyo ng 110 grams agad, hindi nila basta-basta mauubos yung mga ganyan na karami na pagkain. So normally mga nasa 70 to 80, 90 grams lang kinakain niya sa first few weeks nila. Tapos eventually pag mga nasa 20th week na sila, medyo maedad na, mag-i-increase na rin yung food consumption nila hanggang sa ma-reach na nila yung 110 grams every day na kinakain ng bawat isang pulet, ng bawat isang chicken. So guys, ganon yung ating pagpapakain. Kami, ang feeding namin is morning and hapon, morning and afternoon. So kami, nagpapakain kami ng mga around alas 8 ng umaga, dahil pinapainom muna namin sila
tubig, ng vitamins ng Egg 1000 sa umaga bago namin sila bigyan ng pagkain. So maganda na pamalagiin na ang ating mga manok ay nakakainom ng maayos muna bago sila kumain sa umaga. Yun yung aming ginagawang practice, no? So effective at the moment sa aming poultry. So mga alas 8 pakakainin na namin sila. Normally ang binibigay namin dyan is mga nasa around 60% ng 110 grams, no? So marami silang kinakain sa umaga, no? Kasi syempre magdamag na hindi kumain, tapos sa umaga pinapakain namin sila ng medyo marami para nang sa ganon hindi sila magutom. So pagkatapos niyan, bibigyan namin sila ng tubig, no? Pagka kailangan na. Doon sa mga automatic drinker, meron din silang tubig. Tapos pagka kulang pa, lalo na kapag tag-init, binibigyan namin sila ng supplemental drinks, no? Doon sa kanilang mga open pipe drinker, no? So meron kaming automatic drinker, tapos may open pipe drinker din kami, no? So kasi feeling namin kulang yung pinuproduce o naiinom nila doon sa automatic drinker. So pagkatapos niyan guys, syempre pag 110 grams na siya, yan na yung iyong normal na feeding, no? Kasi pagka sumobra ka pa dyan, tataba ang manok, lalaki ang itlog, magkakaroon ng prolapse, no? So ang mahalaga dyan, hindi masyado mataba ang iyong manok. Nasa around 1.2 to 1.5 kilos lang yan. Tapos para na sa ganon, kayang-kaya niyang magbigay ng maglabas ng itlog na hindi nagkakaroon ng prolapse sa paglalabas nila ng itlog. So kalimitan na nagiging problema is yung prolapse ng mga manok. Pag may prolapse sa manok, nagagamot pa rin ito paminsan-minsan, pero mostly hindi ito nagagamot at namamatay. Nagkakaroon tayo ng mortality. So yun guys, when it comes to feeding, yun ang aming program. So yun ang aming ginagawa. Umaga, nagpapainom muna kami bago kami magpakain. 60 grams yung 60% ng pagkain binibigay namin. Tapos papainumin ulit namin yan in between. Tapos mga alas 6 na ng hapon, doon kami magpapakain. Alas 5, alas 6 ng hapon, doon kami magpapakain ng remaining 40%. No, so doon na namin pinapakain. Nauubos yan doon sa kanilang mga feeding yung mga pakainan nila, nauubos nila yung pagkain nila. Ugaliin natin na ipaubos ang pagkain, dahil pag hindi nauubos, napapanis yung pagkain natin, inuuod, nasisira yung ating mga feeds, no? Sayang naman. So experience namin yan nung una, unli feeding kami. Ang problema, hindi nauubos lahat. Tapos dahil hindi nauubos lahat, nasisira at nabubulok yung mga feeds, no? So yon guys, that is the feeding program that we follow. Now ngayon, ano naman yung lighting program na meron kami sa aming poultry, no? So ito ay aming karanasan lamang, hindi nyo kailangang i-follow ito. Kung meron kayong ibang program at effective sa inyo yon, mas sundan ninyo kung ano yung effective sa inyo. So ito, mga program na naging effective sa amin at na-try namin yung mga naunang ibang mga program, medyo nagkaroon kami ng problema. So dito kami sa program na to nag-come up at sa ngayon ay effective naman siya. So sa umaga guys, syempre pagdating ng mga manok ninyo 16 week, iba din ang program niyan. Papailawan nyo muna sila ng isang buong araw, isang buong magdamag, no? So sa gabi, pagdating ng inyong mga manok, overnight pailawan nyo sila para mapamiliarize sila doon sa area at sa environment nila. Tapos ang susunod niya na araw, huwag mo na siyang papailawan. Huwag mo na siyang papailawan hanggang sa 20th week na, no? So some people would advise you to give them light, no, at 16th week, no? Pero hindi kami nagbigay ng ilaw kasi nung nauna kasi nagkaroon kami ng maraming hindi pa mature na birds at nagsimula na mangitlog, nag-struggle pangingitlog at namatay yung mga ilang mga
manok namin. So ang ginawa namin, sa 20th week kami nagsimulang magpailaw. So unang linggo, 1 oras lang yung ibinibigay namin na ilaw sa umaga. So yung meron kami na 5 to 6 ng umaga, o kung minsan ang sikat ng araw ay 5:30, ginagawa namin 4:30 to 5:30 yung ilaw, no? So tapos sa gabi wala kaming pailaw niyan, 1 oras lang, 1 linggo yan. Tapos yung 21 week na, doon kami nagdadagdag ng kalahating oras. So 1 oras at kalahati na dinagdag namin, yung isa sa umaga, isa at saka kalahating oras sa hapon. Yung 22nd week, doon kami nagdagdag ulit ng half an hour. So 2 hours na ang oras niyan, 1 hour sa umaga, 1 hour sa hapon, which is yung 6 to 7. Tapos sa susunod na linggo na, gano'n na naman, kalahating oras na naman yung dinadagdag namin hanggang so 23rd week ay meron na kaming 2.5 hours. Tapos 24th week meron na kaming 3 hours na dinadagdag. Tapos 25th week meron kaming 3 hours and a half, and 26th week naka-full 14-16 hours na kaming nagbibigay ng artificial light. So sa Pilipinas kasi meron tayong 12 hours plus yung 4 hours, 16 hours yan. At least 14 to 16 hours ang ibibigay nating ilaw sa mga manok para magkaroon sila ng maayos na pangingitlog, no? So at the same time, hindi natin minamadali ang ating mga manok na mangitlog, kasi kapag hindi pa sila mature, hindi pa sila talaga ready para mangitlog, nagkakaroon tayo ng maraming mga problema. So pag na-stress sila, nababasagan sila ng itlog sa loob, namamatay ang ating mga manok. So pagka sila ay bata pa at malakas silang kumain, tapos mahaba ang ilaw nila, hindi pa sila mature, nagkakaroon tayo ng prolapse. At nagkakaroon tayo ng mas maraming mortality. So naranasan namin yan na in our first batch, nagkaroon kami ng sobrang daming mortality agad sa first 3 weeks namin, kasi karamihan 2-3 manok isang araw nagkakaroon kami ng prolapse, no? So at yung nagkakaroon ng prolapse ay hindi nakaka-survive, so dahil bata pa sila. So yun yung aming sinusunod na lighting program. Sa unang 16th week ay isang magdamag papailawan, tapos wala nang ilaw yan hanggang 20th week. Tapos 20th week magsisimula na kami magdagdag ng 1 ilaw, ng 1 oras na ilaw. Tapos 21, half an hour na idadagdag every week hanggang sa makompleto na yung 16 hours a week. So guys, yon yung ating feeding program at saka lighting program dito sa aming poultry. Like I said, pwede nyong sundan itong klase ng ganitong feeding program at saka itong ganitong klaseng lighting program. Pero it's up to you, no? What works for you, yun ang sundin ninyo. Kung ito ay, kung merong lighting program kayo na hindi nag-work, kung yung feeding program nyo hindi nag-work, subukan nyo itong sa aming program at baka sakaling mag-click sa inyo at mapakinabangan ninyo yung program na to, mas maganda, no? Okay? So maraming salamat guys. Thank you so much. God bless and see you all sa susunod nating video. At kung kayo ay may mga tanong, click nyo lang, i-comment nyo lang down below, o kaya naman ay pakishare nyo din itong ating mga video sa ating mga kapwa RTL Chicken Racers. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.